narito na naman sila para sa ating ika-226 day ng ating share ng devotion video. And thank God it's Sunday. Ayan, kakatapos na po ng ating very anointed na Sunday service. At salamat kay Pastor Bong sa kanyang napaka magandang word of God na i-deliver sa atin ngayong buong araw. Although, ayan nga po, parang Tuesday yata kailangan na niyang bumalik sa Pilipinas after like almost 1 month na nagstay siya dito sa Hong Kong for leisure or for travel. And at the same time, ayan, meron din siyang mga mabuting ginawa sa ating church na kung saan may mga ni-repair siya ng mga aircon, mga exhaust fan and everything. So talagang tunay na yung God-given talent and skills sa kanya ni Lord ay pinagamit niya para sa gawain ng ating Panginoon. So, I do hope and pray that everyone are blessed for today because every day is a blessing, especially pag nagising pa tayo sa bawat araw. So, dumako po tayo sa pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, and bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon as our opening prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at tinadakila ang inyong pangalan Panginoon. At ngayon dadako po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita Panginoon. Unang higit ang pasasalamat sa buhay, kalakasan at hininga Panginoon ay pinagkakaloob niyo. Tunay nga na dumaan man kami sa anumang mga pagsubok, test, problems at kakulangan or kahirapan sa mundong ito Panginoon, ngunit tunay na makakaasa kami Panginoon na kagaya ng ginawa ninyo kay Jabez Panginoon to extend his territory Panginoon, at pinagpala niyo siya sa lahat ng aspeto ng mga bagay, kahit ang sumpa sa kanya ay siya ipinanganak na kaya pinangalanan ng Jabez dahil full of paghihirap Panginoon, pero hindi ninyo hinayaan Panginoon na mamuhay si Jabez Panginoon ng puno ng paghihirap, bagkus Panginoon you exalted his name Panginoon, at siya ay naging matagumpay ninyong lingkod Panginoon, at isang matibay na patotoo kung bakit ngayon kami ay may pinagbubulay-bulayan at natutunan mula sa kanyang istorya sa inyong salita. Dalangin po namin Panginoon ang bawat makakarinig at makakabasa ng mga devotion na ito Panginoon ay mapagpala Panginoon, and dalangin namin Panginoon na hindi lamang nila ito mapapakinggan Panginoon, bagkus Panginoon, there will be a rema of this word, of your holy word Panginoon, sa kanilang mga puso, isip, kaluluwa at espiritu Panginoon, na siyang magiging gabay ng bawat isa for us to grow closer and grow deeper in our relationship to you Panginoon. Nawa ikaw ang mataas at mapapurihan Panginoon, at hindi po ang inyong lingkod Panginoon. Gawin lamang ninyo akong tungtungan ng inyong kalwalhatian at glory Panginoon, at itago sa inyong likuran Panginoon. Naway ang mga salita na lalabas sa aking bibig Panginoon ay tunay na nagmumula sa inyo Panginoon, at kung ano mga mensahe na nais mong ipahatid sa bawat makikinig Panginoon ay let your anointing flow in all of us Panginoon. Muli, kayo po ang tinataas at pinapapurihan namin, at habang buhay kaming nagpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang pagbibigay at pag-alay ng kanyang sariling buhay Panginoon para sa kaligtasan naming lahat Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat dahil kami tunay na ipinanganak na makasalanan Panginoon mula sa aming mga ninuno na sina Eva at Adan Panginoon, ngunit pinili niyo pa rin kami at pinahal Panginoon, sapagkat kami ay inyong nilikha, kami ay inyong hiningahan upang magkaroon ng buhay. Kaya ngayon kami ay nananatiling buhay sa mundong ito, Panginoon. Muli, sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat. In this we pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So makikita po natin ang ating devotion sa Lucas 22:33. Sabi dito, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Message, dito ay parang nagmalaki o nagmayabang si Pedro. Kasi sinabi niyang handa daw siyang mabilanggo at mamatay na kasama ng Panginoong Yesus. Application, dahil wala pa namang alam na mangyayari sa hinaharap si Pedro, ay nagawa nitong magyabang. Pero ang Panginoong Yesus, dahil alam ang mangyayari, ay binabalaan at pinaghahanda ang mga ito, lalo na si Pedro. At alam din ni Jesus na sa dalawang magkakasala ng matindi sa kanya dahil sa pagkakanulo o pagkakaila na si Pedro ay
magsisisi. Kahit alam din ng Diyos na maaaring magkasala ang tao, subalit nilikha pa din niya ito. Dahil tayo ang pupuno at magbibigay kulay at sigla sa mundong ito na nilikha din ng Diyos. Lahat ng ito ay inihanda na noong una pa lang ng Panginoon. Gaya ng isang mabuting magulang na nais lang ay maging masaya at mamuhay ng maayos at payapa ang kanyang mga anak. At kahit magkasala o magkamali ito, ay hindi nababawasan ang pagmamahal niya dito. Pagkus nauunawaan niya na ito ay mahina, hindi perpekto, at kailangang gabayan sa bawat yugto ng buhay nito. So, parihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, diba? Sa sinabing ito ni Pedro or ni Peter, diba? Na parang sabi niya, siguro para naririnig ng kanyang mga kapwa alagad, sinabi niya na, Panginoon, handa po akong makulong umabilanggo kasama niyo kahit mamatay, diba? Pero syempre, dahil meron naman na tayong feedback or nagkaroon na tayo ng alam na natin simula pagkabata tungkol sa story ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Golgotha or Kalbaryo tinatawag, ay alam natin na ikakaila or i-deny ni Peter ang ating Panginoong Yesus sa mga tao na kakilala siya, nakasama siya, naalagad siya, di ba? And after 3 times na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Yesus ay titilaok ang manok. At doon marirealize ni Peter yung nagawa niyang pagkakamali na pagdi-deny sa ating Panginoon, di ba? Pero yun na nga, alam natin na dalawa ang mangyayaring pagkakasala sa ating Panginoon just to fulfill the word of the prophets and yung sinabi ng ating Panginoon na kailangan may mag-alay ng kanyang buhay na perpektong handog para sa pantubos na kasalanan. Kaya nga tinatawag na worthy is the Lamb, and ang worthy is the Lamb is none other than our Lord Jesus Christ, diba? Na yun nga, willing siya na ialay ang kanyang sariling buhay, even obedience until the cross, diba? Hanggang sa kanyang kamatayan. Pero hindi lang dahil sa iniisip at alam ng ating Panginoong Yesus na bubuhayin siya sa ikatlong araw, but idinalaga niya sa kanyang sarili that that is His mission kung bakit siya pinayagan o pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos Ama na maparito sa mundo, di ba? Yan, sabi nga, Jesus came to seek and save the lost. Ayan, kaya tayo, ayan, bilang mga tupa or mga anak ng ating Panginoong Diyos, ayan, tayo ay naligaw ng landas dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na sin o kasalanan magmula pa sa ating mga ninuno na sina Eva at Adan. Ayan, maaaring sabihin ng iba na Israelita naman yan sila at ibang lahi sila, di ba? Pero once we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we have a one citizenship, we have a one membership, and that is we belong to the family of God. Ayan. And ayun, di ba? Alam ng Panginoong Diyos na maaari tayong magkasala. So, parang sabihin natin, Lord, bakit niyo pa kami nilikha? Alam niyo naman na magkakasala kami. Alam niyo naman that we will fail you, di ba? Pero sabi ng Panginoong Diyos, advance nga siya mag-isip na kapag nagkasala ang mga tao, meron agad akong nakahandang solusyon sa problema yun, di ba? So, tayo, di ba, kapag may mga problema, may mga pinagdadaan, may mga test and trial sa buhay natin, is, sabi nga, kapag may solusyon, problema yun, di ba? Pero pag walang solusyon, hindi yun problema, di ba? Parang, let it be, ayan, let go, and let God moves in our different situation, di ba? And sabi nga, kaya nilikha ng Panginoong Diyos ang mundo, di ba? Para enjoy ng mga tao. Malasap nila ang ginhawa dito, malasap nila yung hangin na nilikha ng ating Panginoon, ang dagat, ang kapaligiran, di ba? Ayun nga, sobrang nagiging high-tech na ang buong mundo dahil sa talino o wisdom na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, di ba? Pero may iba, ginamit nila on a great purpose, and yan is to invent many things, di ba? Na nakakatulong naman to make our work easier, hindi kagaya ng mga noong unang panahon na talagang kailangan mo ng mano-manong paggamit o
palingas ng apoy, pag-iib ng tubig, di ba? Ngayon, very easy to reach na ang lahat ng mga bagay. Lalong higit, meron na rin mga gadget na nagagamit para sa mabilis na pagre-research, di ba? Mabilis na pagkuha ng mga impormasyon at mabilis na komunikasyon sa iyong mga mahal sa buhay o kapamilya, di ba? So, maaari nating sabihin na grabe si Lord, no? Talagang noon pa lamang sa pagkakalikha niya sa mundo at kay Eva at Adan na ilagay na agad niya tayo sa paradise, which is ang Garden of Eden, di ba? Pero yun nga, dahil nagkasala ang tao, kumbaga sa Garden of Eden, hindi maaaring magstay ng matagal o maaaring manatili doon ang tao, especially if everyone falls short for the glory of God, di ba? Na ang magiging solusyon ng ating Panginoong Diyos ay merong mag-aalay, merong kailangang mamatay, merong kailangang dumanak na dugo. Dahil kapag nakikita ng Panginoong Diyos ang kasalanan sa tao ay tumatalikod ang kanyang mukha. Kumbaga hindi niya kayang maatim na nakikita ang kasalanan which is made by our enemy, which is the evil, di ba? Kaya nga sabi din sa John 10:10 that the enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus comes that we may have life and have it abundantly or to the fullest, di ba? So, yung eternal life na pinagkakalob sa atin na ating Panginoon, which is malalaman lamang natin once we go to the other world after na ma-finish ang ating mission at buhay dito sa mundo, ay doon pa lamang natin masasabi kung totoo nga. Pero mas mabuti na bago man natin lisanin ang mundo, na magkaroon na tayo ng paniniwala at matibay na relasyon sa ating Panginoon para at any moment, hindi natin masasabi na bigla tayong kunin ni Lord is we are safe na napunta tayo sa the best way at best na inilaan ng Panginoong Diyos para sa atin, di ba? Na inihanda na ang lahat kahit nang pasimula pa, kakain na lang ang mga tao, i-enjoy ang kalikasan, di ba? Magpaparami sa pamamagitan ng pagiging isang malaking pamilya, di ba? Pero yun nga lang, ang kasalanan talaga ang sumira sa napakagandang plano sa atin ng Panginoon. Yung talagang enjoy life and the life live to the fullest, di ba? Pero ngayon, may mga paghihirap, may mga digmaan, may kamatayan, may sakit, di ba? So, nagkakaroon ng separation or paghiwalay ang tao sa maaring katawang lupa or sa mga mahal sa buhay, di ba? But, ayun nga, mawala man ang lahat sa atin dito sa mundo, lagi nating tandaan na wala naman talaga tayong pagmamayari. Yan lahat ay libreng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang mabuti lang na gawin natin ay gamitin ito, enjoy, pangalagaan. Dahil kung paano nating minamahal ang ating Panginoon ay pinapahalagahan at minamahal din natin ang lahat ng mga bagay na Kanyang nilikha. So, ayan po, ako po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. Medyo iniksian ko lang at bukas ay may pasok na rin ang aking alaga. So, kailangan medyo magpahinga din ng maaga and para tayo ay may lakas at we have a good health dahil sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan. So, let us all end up into closing prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyong mayamang salita na aming natutunan, Panginoon. Tunay nga na ang buhay namin, Panginoon, bagamat hindi perfecto, Panginoon, but you make it perfect, Lord God, by the help of your Son, Jesus Christ, Panginoon, who sacrificed His life for the forgiveness of sin of the whole world, Panginoon. At ngayon, tinatamasa at ine-enjoy lang namin ang napakagandang pagpapala at napakagandang bagay na ipinagkaloob ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. And eventually, Lord God, alam po namin na makakasama din namin kayo sa inyong kaharian, Panginoon. Ngunit nais nyo lamang muna, Panginoon, na maranasan namin to live life to the fullest here on earth, Panginoon. Muli kayo ang Diyos na mapapurihan at madakila, Panginoon. I pray, Lord God, para sa lahat ng mga may financial na mga problema, Panginoon, there will be a financial breakthrough para sa bawat isa, Panginoon, sa work, sa mga magpapatayo ng paaralan, ospital, Panginoon, at mga churches, Panginoon, lalong higit, Panginoon, ang Alive in Christ or AAC, Panginoon, that we are planning for a
center, Panginoon, na maaaring doon mag-i-stay, Panginoon, ang lahat ng mga pastors or mga members, Panginoon, for a big gathering, Panginoon. I pray, Lord God, that with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. At lahat ng mga pinansyal na problema ng bawat isa, Panginoon, there will be a solution, Panginoon, sapat kayo ang Diyos na nakakaalam kung ano ang best para sa amin bilang inyong mga lingkod, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, ang sino man, Panginoon, na dumadanas ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, tumanay malala o hindi, Panginoon, that everyone will be healed, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, in Jesus Christ's name, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa bawat mga ginagawa namin, Panginoon, ay lagi kayong nakasubaybay at lagi ninyo nakikita ang aming mga ginagawa, Panginoon. At nawa ay nalulugod po kayo sa aming mga ginagawang ito, Panginoon, sapagkat hindi po namin ito ginagawa para lamang mapasaya ang paningin o mata, Panginoon, ng mga Pilipino, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we pray, Lord God, na sa bawat mga ginagawa namin, Panginoon, na paglilingkod sa inyo, Panginoon, there will be people who will be blessed, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang bansang itong Hong Kong, Panginoon, na nagiging source of income namin, Panginoon, aming mga amo, Panginoon, na kayo, Panginoon, na nagkaloob sa aming, Panginoon, upang maging maayos at matiwasay ang aming pagsasama, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon, at mga mahal sa buhay habang naririto kami sa mundo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginagawa ninyo para sa aming, Panginoon, at ginawa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, that there will be no more war, Panginoon, because there will be peace, loving, and understanding, Panginoon, sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. I know, Lord God, it looks impossible, Panginoon, in the eyes of men, Panginoon, but with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang bansang Israel, Panginoon. Dahil sinabi niyo nga, kung sino magpala sa bansang Israel ay siyang pagpapalain, Panginoon. And we declare, for there will be no war, Panginoon. There will be no casualties, Panginoon. At lahat ng mga, Panginoon, nangyayari sa Israel ay dalangin namin, Panginoon, na magsilbing eye-opener, Panginoon, sa bawat tao, Panginoon, na bawat mga lugar, Panginoon, ay may iba't ibang mga pangangailangan, Panginoon, at dalangin po namin na ang bawat isa, Panginoon, ay napagpala, Panginoon, ng inyong mayamang mga salita, Panginoon, at magagamit namin ito sa mga pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, nang sa gayon ay wala kaming iisipin anumang makapagpapabagabag sa aming pagtulog, Panginoon, o pag-idlip, Panginoon, kundi kayo lamang po ang kikilos, kayo lamang po ang gagawa ng paraan para po sa gayon, Panginoon, ay maging smooth sailing ang aming mga ginagawang ito sa aming buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. At ano ba man po, mga nakalimutan kong mga idalangin, Panginoon, ay kayo na po, Panginoon, ang bahalang magdagdag sa mga ito, Panginoon. At ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, Panginoon, I pray, Lord God, for your protection to everyone, Panginoon, for your provision, Panginoon, for your blessings, Panginoon, na sabi nga, seek, knock, and knock, seek, knock, Panginoon, and alam po namin, Panginoon, na bago pa man namin hilingin ang bawat bagay, Panginoon, ay nakahanda na ito sa inyo. Iniintay nyo lamang ang aming paglapit o kahit hindi kami lumapit, Panginoon, tiyak na batid ninyo, Panginoon, ang lahat na aming mga pagdadaanan sa mundong ito, Panginoon. At I pray, Lord God, for pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, prophets, at mga ginagamit ninyo, Panginoon, para sa enlarge na inyong territory, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon, at kagaya ng ginawa niyo kay Jabez, Panginoon, ilalayo na kami sa anumang mga masasamang bagay, masasamang tao, masasamang mga gawain, Panginoon. Pagkus, Panginoon, we will live in victory, Panginoon. We will live following, Panginoon, kung ano ang inyong will sa amin, Panginoon. Nang sa gayon ay maging smooth sailing lamang po, Panginoon, ang lahat ng mga dapat asikasuhin o ayusin, Panginoon. At kayo po ang mataas at mapapurihan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, at alam namin
na bibigyan niyo sila ng magandang buhay, Panginoon. Just like what you promised, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon, at lagi ka namin kasama saan man kami mapunta, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aking mga amo, Panginoon. Ipagpalain niyo po sila. Punuin pa ng blessings, Panginoon, ng kanilang pamilya. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami pa mga churches and church planting, Panginoon, na matututunan namin sa bawat araw, Panginoon. At sa bawat pagdedevotion po namin, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang kikilos, Panginoon, upang ang lahat ng mga masasabi namin, Panginoon, ay ayon lamang sa inyong mabuting kalooban, Panginoon. At ano pa man po, Panginoon, ang aking nakalimutan isama sa panalangin, Panginoon, ay kayo na lamang po ang siyang magdagdag, Panginoon, gayon din ng mga activities, Panginoon, ng Alive in Christ, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, that all the event, Panginoon, will be victorious, Panginoon, dahil kami ay nanananig at sumasampalataya sa isang tunay na Diyos. Walang iba kundi ating Panginoong Yesus, Adonai, Jehovah Jireh, Panginoon, at lahat ng mga bagay, Panginoon, na kayang i-provide ng Panginoong Yesus na inyong kapangyarihan, Lord God, ay aming lubos na tatanggapin at ipagpapasalamat sa Diyos, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na matataas at mapurihan sa aming buhay, Panginoon, at wala na kaming hihilingin pa, Panginoon, sapagkat kayo ay sapat na at higit pa para sa aming Panginoon. Muli, this we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.